Sa industrial security, meron tayong tinatawag na RA 111917. So ito ngayon yung naipalit sa RA 5487. Meron siyang mga napalitan na bago na revise pero yun pa rin naman. Ang nangyari dito sa RA 5487, pinalawak nila yung naging validity ng ating mga security license. LESP, License to Exercise Security Profession. Sino ba yung binibigyan nito? Ang binibigyan dito ay yung mga Filipino citizen na ang edad ay 80 and above. Tinanggal na dito yung age qualification sa RA 11917 because of the kung malakas pa ang isang tao, kung kaya niya pang magtrabaho, kung kaya niya pang magbantay, tinanggal na ang age qualification so that before ngayon ay pwede na hanggang senior citizen. Okay? Diyan sa ginawa nilang batas na RA 11917. So, ito ngayon ang maganda. Okay? Yung LTO natin, yung LTO is license to operate natin na dati 3 years yan, ngayon naging 5 years na sa tulong ng RA 111917. So what is a private security? A private security is controlled and owned by the private agency. Okay, ang nakahawak diyan mga kaibigan ay mga private agency, okay? Kunyari, mga gwardiya, merong agency doon na nakatatak sa kanilang balikat. Ang nakalagay doon is a RM Security Agency. Naka-agency yun mga kaibigan. Pag sinabi naman nating Government Security Agency, sila mismo yung naghahanap ng gwardiya, nagbibigay ng kwalifikasyon, kung ano yung edad, ano yung mga standard na hinahanap nila. Pag sinabi naman nating company security, ang company security mga kaibigan, ito yung mga example is a Coca-Cola Company. Sila mismo yung kumukuha ng guard nila na hindi nagaling sa private company. His own standard qualification. Ang kagandahan lang naman sa company security mga kaibigan, mas familiar sila. Sila na mismo yung magte-train ng guard nila at alam nila yung mga pasikot-sikot doon sa lugar nila. Okay? So, ilan ba ang standard ng baril ng gwardiya? Example sa isang post. Sa isang post, ang guard, magpapalitan sila sa isang baril. So, ang baril na yan, mga kaibigan, ang bala ng baril, okay, yung isang baril, ang bala niya 50. Tagto 25 kayo, okay? Okay. Meron naman tayong tinatawag na arrest, warrant of arrest, search warrant. Ito yung mga kailangan natin para malaman natin kung ano yung magiging basehan natin pag tayo ay naka-duty. Pag sinabi nating arrest is actual taking a person of custody and he may bound the commission of offense. Example, meron silang arrestuhin doon sa company nyo. Pumasok yung police mga kaibigan. So, you're under arrest. So, the police officer, he show the warrant of arrest. So, nakalagay doon, pirmado ni judge, ano yung kasalanan niya? Okay, meron siyang warrant of arrest. Pag sinabi naman nating search warrant is an order to issue in writing the commission of offense to bring the property to the court. Okay? Dadalhin yung property sa korte. In-issue to ng judge din. Okay? Ang validity nito, 10 days. 10 days lang. Pero ang warrant of arrest natin, meron tayong tinatawag na alias warrant. Yung alias warrant na yun, mga kaibigan, yan yung sinasabi nila na ito yung walang expiration kasi. Okay? Pero may expiration to pag binawi na ni judge mga kaibigan. Pag sinabi nating hot pursuit operation, so would be the police officer at any time so that taking the person without a warrant of arrest because not applicable in the Article 125. So the Article 125 is the delaying delivery to the proper judicial authority within 12, 18, and 36. Pag sinabi nating 12 mga kaibigan, ito yung light felony. Pag sinabi nating 36 mga kaibigan, ito yung correctional penalty. Pag sinabi nating capital offenses, pag sinabi nating 12, teka lang, nalito ako. Pag sinabi nating 12, they say light felonies. Pag sinabi nating 12, they say correctional penalties. Pag sinabi nating 36, mga kaibigan, ito yung capital punishment. Okay, bakit ba binabase natin dyan yung mga capital punishment? Because this is the delivery of the personnel. Okay? Di ba? Diniliver ng police doon sa proper judicial authority. Okay, pag na-delay yan, ano yung kaso? Example, hindi yung delay sa pag-deliver sa presinto. Baka inakala nyo, dinelay siya sa pagdala doon sa presinto. Hindi ganoon mga kaibigan. Ibig sabihin, pag na-delay siya ng 36 hours na hindi pa napapailan ng kaso, the police officer will be files against him. Makakasuhan yung police. Anong makakaso? Article 125. Yun yung delaying delivery to the proper judicial authority. Makakasuhan siya ng delaying delivery. Okay? Pag hindi naman napalabas, yun yung delaying release.